Magandang araw sa ating lahat. So far, hopefully mabuti kayo sa nakaraang bagyo. And ngayon, meron akong nakitang comment sa aking YouTube channel wherein nagtanong siya dun sa naging problema niya sa paggawa nung ating plumbing isometric. Ngayon, eto siya si shout out kay Emerson Joseph Belmonte. Ang sabi niya dito, "Sir, thank you for this is very informative. I have only one question." Yung nangyayari kasi mostly sa akin is yung kung titignan mo yung CAD file, naka-isometric din yung text in which it should be kasi kasali siya sa ginawang isometric. Kaso nga lang, pagdating sa converted CAD, sa CAD file niya into PDF, hindi na siya naging isometric. So, ibig sabihin nito, nagiging flat yung kanyang letters. Do you have any solutions to that kind of problem? Actually, kasali sa nakablock yung mga text before ko gawin iyon. Ito yung problem niya. Kahit na i-block mo yung buong plan, pagdating sa PDF file, nagiging flat yung ating drawing. So ano nga ba yung naging problema ni Emerson dito? Most likely, lahat din ng mga estudyante ko, ganun din yung tanong, bakit tumatayo yung ating letters pagdating na doon sa PDF na file. Okay, ganito yung nangyari kay Emerson. So, close natin to. So, ito yung ating paper space galing sa AutoCAD na screenshot lang yan. Walang ka-problema, lahat naka-align dun sa ating isometric, pati yung letters niya. Pero once na print mo siya at save mo siya sa PDF, nagiging ganito dito sa may right side. So, nagbabalik-baliktad lahat yung letters mo. Nagiging flat siya. Except etong part na to. Kasi etong part na to is suitable or yung okay siya. Okay yung text o yung font niya para mag-isometric. Okay, may mga fonts kasi yung ating AutoCAD na hindi ina-accept na mag-isometric. Pero there are ways para maging isometric yung ating letters. Ito yung naging problema niya. Pag print niya dun sa PDF, nag-straight or umaangat or tumatayo yung mga letters natin, and we would not ayaw nating makita yan, di ba? Parang ang pangit kasi tignan kung ganito yung naging itsura ng isometric natin. Ay hindi na siya yung kagaya nung ginawa natin sa drawing. So for us to do that, mag-open ako ng AutoCAD. Actually, simple lang naman to. Mabilis lang siyang gawin. Okay, kung nagawa nyo na yung lahat ng files ninyo. Okay, wait lang natin. Nabuksan nito. So, meron akong CAD file dito. Sample na CAD file ng isometric. Open ko lang to. Okay, ignore na lang natin yan. Then, ignore na rin natin yan. Okay. We have here yung isometric file natin. Ito siya. So, pagdating dito, may ginawa na siyang mga plans, details, and then isometric. Etong isometric lang naman yung problema natin. So, pupunta tayo dito. Pagdating dito, walang ka-problema yung mga letters niya. Okay. Naka-align naman lahat sa isometric. Ito din. Okay. So, subukan natin i-print ito. Pag-print ko nito, okay, preview. Pagdating mo sa preview, ganun pa rin. Okay pa rin siya. Okay, yun nga lang, pag print natin yan, tapos i-save ko ito sa ating download files. Okay, para mas mabilis ko siyang makita. Downloads. Okay, may na ako dati, pero i-overwrite na lang natin, save. Then overwrite natin yan. Antayin natin lumabas yung ating file. Yan, okay? Dito na nagkakaproblema. Pag print natin, yun, tumatayo siya. Okay? Tumatayo siya. Yan yung ating titignan ngayon. Isa-solve natin yung problem na yan. I-close natin to. And then, ang gagawin natin dito, very simple lang. Control P ulit kayo or punta kayo dun sa print. Punta kayo dito sa PDF options na to. PDF options na yan. And then, nakikita nyo itong font handling na to. I-uncheck nyo itong capture fonts used in the drawing. And then, ma-open itong convert all text to geometry. Click nyo yan. Okay. Ang ano nito is, i-convert niya lahat nung nung fonts mo or yung text mo into shapes.
para maging ano din siya, para maging isometric din siya. Pero dito lang sa PDF options ito. Hindi niya apektuhan yung ating drawing. So click OK na yan. Click OK lang din, and then preview natin. Okay, so yung preview natin okay lang yan, and then pag print natin, okay, overwrite natin yung file na yon, click OK. Hopefully paglabas niya okay na. So nakita nyo, palakihin natin siya. So nakita nyo, sumunod na siya doon sa ating isometric drawing. So ganun lang kadali. Hopefully nakatulong ako sa inyo sa paggawa nyo ng ating AutoCAD sa mga designs ninyo. At kung may mga katanungan pa kayo, don't forget to comment on the comment section below kung sakali mapag-aralan natin, at ma-answer ko din yung mga naging face nyo na troubles dun sa ating paggamit ng AutoCAD. Salamat and have a good day everyone.